Busog ata, kuya. Walang gustong kumain. Huwag ka tumalon. Hindi ka makabubuhay dyan! Hindi ka mabubuhay dyan! Huwag ka lang tumakas, hindi ka mabubuhay dyan! Teka, kukordirin ko na lang kayo dito! Tala nyo, ah! Ngayong gabi sa Pinasarap, biyaheng Visayas tayo para tikman ang mga pagkaing siguradong bubusog sa ating mga tiyan. Dito sa probinsya ng Aklan. Iba talaga kapag fresh na fresh, oh. Tingnan niyo, oh. Ay! 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 Talsik pa. Masusubok din ang ating tiyaga sa panghuhuli ng mga yaman ng kalikasan ng probinsya. Teka, yung ano ko naiwan. Didikit yung sinilas. Dumikit ang sinilas ko. Magpaano nga lang ako. Sige, itaktak mo. Ayan, oh! May lumabas na! Wait lang, ang tapang ng suka nila. Ay, buhay pa! Uy, natanggalan na kita ng bituka! Ganyan yung ano po, ma'am. Buhay pa. Samahan niyo akong mamangha at matakam sa mga pagkaing ipinagmamalaki ng Aklan. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Panay Island ang probinsya ng Aklan. Ilan sa mga ipinagmamalaking yaman ng probinsyang ito ang kanilang ilog at dagat, na hindi lang daw masarap pagliguan at pasyalan, malaking tulong din sa kanilang kabuhayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Nabaoy sa Malay, Aklan. Itong lugar na to, marami kang makukuhang iba't ibang pagkain at isa dito ay yung giant freshwater shrimp. Or, ang tawag nila, ano nga ba yun, ate? Ang tawag sa inyo? Ugang po. Ugang. Yes po. Ugang. O kaya, Ulang. Patuyaw. patuyaw. So si Ate Jean, tuturuan tayo kung paano kumuha ng patuyaw. Ang sabi nila, ugang ang tawag nila dito. Pero I have a feeling, parang ito rin ay pareho ng ulang. Yung ulang sa Kapampangan, ito ba yung parang hipon na may malaking Yes po, may ulo? Tapos may mahabang Kagat po, sipit. dalawa. Yes. Oo, may mahabang sipit. Paano natin huhulihin yun, ate? Gagamit po tayo ng panghuli namin. Ito po yung tinatawag na taon. Taon. Bakit taon po bang ginawa ito? Hindi po, bali ito po ay kawayan. Kawayan. Gawa sa hinabing kawayan ng trap nila na kung tawagin taon. Sa dulo ng taon, naglalagay sila ng inihaw na sapal o niyog bilang pain. Ay, papasok sa loob talaga? Teka. As in, ihuhulog sa loob? Opo. So, parang maze siya sa loob, oh. Yan, oh. Pag tinignan mo sa loob, papasok siya dyan, tapos parang may mga ngipin siya dun sa loob, tapos matatrap na siya, hindi na siya makakalabas. Ganon. Galing naman ang gumawa nito. O, dali na natin, te. So, kahapon, naglagay na sila Ate Jean ng mga taon para panghuli dun sa mga patuyaw or mga ulang. Iha-harvest na lang natin ngayon. Pero syempre, maglalagay pa rin tayo ng mga ganito para bukas, meron na namang makukuha. Ah, hindi sa lubong, sa tubig. Opo, kailangan po siya yung Okay. may agos. Babaon na po yung pet. Ilalagay po natin ang bato para hindi po siya maagos. Okay. Tapos, Ganyan lang po. Bukas ng umaga, kukunin na siya. So, kailangan ilagay natin siya dun sa lugar na medyo mababaw lang, tapos kung saan umaagos yung tubig. Yung puwet niya, nandoon sa... So, hindi siya sa lubong sa agos. Okay. Ang patuyaw o ulang ay kilala rin bilang freshwater river prawns. Maswerte ang mga residente malapit sa ilog ng Nabaoy dahil sagana raw ito sa mga patuyaw. So, ito yung overnight na nilagay nila dito. Titingnan natin kung may nahuli na ba. kunin muna natin ng
Oh, may huli! Ha? Ganyan nyo po para makita nyo po yung laman yan. Oh, may nakita nga ako eh. Yun. Oh, tara, ilagay natin dito. Tapos gaganin nyo. Ay, ang liit! Ay, ayan na! Ayan, yan, may lumalabas na. Ayan, ang kabay. Baka masipit ka, ate. May isa pa. Okay, wala na. Ayan. O tara, luto na natin to. Tumatalon pa. So ito yung mga nahuli natin kaninang mga patuyaw or ulang. Makikita ninyo, maliit lang yung kanyang katawan pero ang laki ng ulo. Kailangang linisin mabuti ang patuyaw para mawala ang malansang amoy nito. Nasaan na ba? Nakuha ko na ba? Oh, yes ma'am. Walang kinain yun ma'am. Ah, walang kinain? Ito yung Ayan, okay. ebidensya na wala siyang kinain Okay. Walang laman yung loob ng ano. ng ano. Oo. Ay! Dito kayo sa maliit lang siguro ma'am. Sige, sa Yan. maliit. Oo, Okay, ano para, gagawin? Ito, di ba? Ganyan lang ma'am, ganyan Yan, Tapos ganyan lang hila Ito, Ayan sumusunod, Ay, tingnan mo ang clear nung kanya. Mm. Walang kinain. Yan, walang kinain. Walang kinain. Malinis. Ay, hindi, yan konti. Mm-mm. Bongga. Ubos na. Ayan! Ay, hindi, ito pa. Okay. Ay, ito, may kinain. Ayan Ay, ma'am. ay. Yun, ayan, may kinain. Ay, ayan Yan. Tapos, ano pa? Wala na ma'am, Wala na, magluluto, yay! magluluto Pwede na tayo. magluto. So i-ano na natin ma'am. Halabos lang siya na yung pagluluto is yung sinaunang pagluluto. Halabos lang. Halabos Asin lang siya. At saka, Suka. Ano? Suka. Yung suka natin is galing sa niyog ma'am. Talaga? Ay, manamis-namis. Tuba siya ma'am. Dito, tuba. ginawa naming suka. Ganyan lang. Una munang ilalagay ang patuyaw. Sunod ang suka. At saka titimplahan ng asin. Sobrang bilis magluto ng hipon. Pag nagkulay orange na siya, luto na siya. So, hintayin Okay na lang siya. natin pumula. Okay. Papatuyuin lang natin ma'am. Parang ano ba, isasangag ba siya? Huwag niyo po masyadong patatagalin yung yung hipon kasi mau-overcook. Marami naman itong klase sa pagluto ma'am. Depende kung Alam mo, ano masarap gusto din mo. yan yung may butter tsaka Oo. tsaka bawang. Oo. Tapos may maanghang ng konti. Mm-mm. Sarap din yun Pagkatapos ng ilang minutong paggigisa, ready na ang ating halabos na patuyaw. Halabos na patuyaw o ulang. Anong bagay dito? Ay, kamatis. Sausawan, mayroon tayo. Oh, sige. Tara, kainin na natin to. So, tikman na natin itong halabos na patuyaw or ulang. Sa Aklanon, ang tawag nila sa halabos ay sinanlag. Ayan. Ayan, Okay. Balatan natin. Ay, alam mong fresh na fresh siya kasi ang dali niyang balatan. Tamo, buong buo. Manamis-namis. Harap. Tandaan niyo ha, pagkakain ng patuyaw o kakain ng ulang, huwag itatapon ng ulo. Dahil nandun ang sarap. Iba talaga kapag fresh na fresh, Tingnan niyo, Ay! 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 Tasik pa. Sarap. Bukod sa ilog, may iba pa raw na pwedeng pagkuhanan ng mga ito. Bukod sa mga freshwater shrimp, meron din silang inaalagaan dito na mga catfish or hito. Masarap ihawin to, Tsaka prito. So, andito yung mga hito, pero para mahuli natin sila, kailangan may pain. So, ang gagawin natin, maglalagay ka ng pagkain, tapos hihulihin ko na. Sige, game. Kaya ko yan. Pag umangat, ready na ako.
Busog ata, kuya. Walang gustong kumain. Try po natin ulit ng Hoy, kumain na kayo! Almusal na! Pwede po ulit sa lalim papuntang gilid po, ma'am. Alam nila ata nandito ako eh. Psst, kumain kayo! Teka, kukornerin ko na lang kayo dito! Kala nyo ah! Okay. Paano? Ganyan lang. Ay! Bongga! Uy, ang laki niyan ha. Teka ha, hanap pa tayo. Dito. Nagtatago sila dito. Teka, nag-swimming eh. Ayun na naman sila oh. Ipagpatintero tayo sa kanila eh. Nasaan na ba sila? Hindi ko makita. Teka. Papuntang gilid po, ma'am. Papuntang gilid. Okay. Wala eh. Teka, ikaw nga kuya. Ay! Kumala! Doon! Tumatakas! Kuya, tumatakas. Sige kuya. Kaya ko to. Hindi ka makabubuhay dyan. Hindi ka mabubuhay dyan! Huwag ka lang tumakas, hindi ka mabubuhay dyan. Lagyan kaya natin tubig to para mabuhay siya. Ayun! Ito tumalon. Ito, kuya. Dito. Yan. Wala na dito. Dapat ata may nagbubulabog dyan para pumunta sila dito. Tapos pagdating nila dito, huhulihin na lang natin. Teka lang. Okay. Wow! Talagang bulabog. Oh, di ba? Nabulabog kayo, ha? Wow! Ito, nandito. Shh, punta ka dun. Shh. Bakit wala? Ito, nandito kayo. Punta kayo dun. Ay, ito! Ito, meron dito. Teka, nabulabog ko na sila dito. Hi, salamat. Ilan na huli natin? 5 po, ma'am. Okay na yan. So, ito yung mga nahuli nating hito kanina. Kasama ko dito si Ate Glenda. Tuturuan tayo kung paano maglinis ng hito. Okay po. Yung nahuli, kukunin muna natin itong isa. Madulas yan, Oh, te. madulas. Madulas yan. Kailangan mag-ingat natin tayo dahil mayroon itong tinik. Yan, ganyan Okay. po. Tatanggalan mo siya ng tinik dito. Ganon. Ito muna, ma'am. Kunin niyo po ng isa pa. Isa pa po. 2 bale. Isa pa po. Good luck, te! Kapag naalis na ang tinik ng hito, hihiwain ito sa gitna para matanggal naman ang lamang loob. At saka huhugasan sa suka para matanggal ang dulas at lansa ng hito. Ay, buhay pa! Uy, natanggalan na kita ng bituka! Oo. Ganyan yung ano po, ma'am. Buhay pa. Buhay pa sila! Paano nangyari yun? Yan. Natanggalan. Sus, marunong. Pagkatapos natin silang lamasin Lamasin ng sa suka. ng suka, na ibang level, buhay pa rin sila. Ilagay na natin sa tubig. Hugasan natin ng fresh Hugasan. water. Ay! Yan. Bakit gumagalaw pa? Ganun po yan, ma'am. Gumagalaw pa. Kahit nasa apoy pa, gumagalaw pa rin. Nakita ninyo dahil nilamas natin siya ng suka, nag-iba rin ang kulay yung mismong hito, hindi na siya black na black. Kapag malinis na ang mga hito, pwede na tayong magluto. Gumawa ng maliliit na hiwa sa hito sa magkabilang parte nito para pumasok at manuot ang lasa. Saka ito titimplahan ng asin, suka, bawang at paminta. Ang mga hito pwede nang tuhugin para ihawin. Tutuhugin na natin to ngayon. Ganito yung pagtuhog, ma'am. Dito mo idaan sa bunganga. Buksan mo yung bunganga, tutuhugin mo hanggang doon sa may buntot. Yan. Oh, 'di ba? Kala ninyo magaling ako magtuhog. Yay! Ihaw na.
Ayan, pagkatapos ng 15 minuto, luto na ang ating inihaw na hito. Sarap ah. Alam mo, masarap to sa mustasa, buro, Tapos ganyan. ano tayong sausawan. Oo nga. Tara po, kainin na natin. Tikman naman natin itong inasal na pantat or inihaw na hito. Ayan. Oh. Sarap. Sausaw natin siya dito sa toyo na may suka at sibuyas at kamatis. Sarap. Alam mo kami, pag kumakain ng hito, nilalagay namin to sa sa mustasa, tapos may buro. Pero dito talagang ganito lang, masarap na. Kapag fresh yung hinuli mo na seafood, iba talagang lasa. Manamis-namis. And very juicy. Puntahan naman natin ang sentro ng probinsya ng Aklan, ang Kalibo. Dito kung saan makikita ang 220 hectares na bakawang ito na mismong mga Aklanon daw ang nagtanim at nangalaga. Ito rin ang nagbibigay ng hanap buhay sa kanila. Maraming iba't ibang mga pagkain na makukuha mula sa mga bakawan or mangroves. Bukod doon sa mga isda, marami rin daw ditong mga shellfish na kung tawagin nila tuway. Tapos, doon mismo sa mga mangroves mismo, doon mismo sa sa kahoy talaga na nabubulok na. Meron daw nakatira doon na kung tawagin nila tamilok or woodworm. At masarap daw yun. Kinakain daw yun. Hindi na daw kailangan lutuin. Sa suka lang daw, masarap na. Manguha tayo ngayon ng tamilok. Kasama ko dito si Kuya Roderick, ang tamilok expert. Mangunguha kami ngayon ng tamilok. Yung tamilok, nakatira ito sa mga lugar kung saan parang bulok na yung kahoy, di ba? Opo. So ang hinahanap natin ay yung mga patay na kahoy. Katulad nito. Kasi doon sa mga patay na kahoy, doon daw naninirahan yung mga tamilok. Ito yung palatatandaan. May tamilok yan sa loob? Opo. Ayun mo. O ano? Yan yung pinaka-buntot niya. Ito pwede na nating dalhin doon. Okay, sige po kuya, gawin mo na yan. Teka, yung ano ko naiwan. Dumikit ang chinelas ko. Magpaano nga lang ako. Ang baho dito. Ayan, maglalakad na lang ako, magyayapak. Oh my gosh, baka matusok yung paa ko. Gamit ang lagari o itak, hahatiin muna sa gitna ang kahoy para makuha ang mga tamilok sa loob. Pwede rin itong itaktak para mahulog ang mga tamilok. Pagkatapos, huhugasan ito sa tubig at saka aalisan ng mga dumi sa tiyan. Pag malinis na ang tamilok, pwede na itong kainin kasama ng suka. Okay, pwede na. Kainin na. Ang tapang ng suka nyo ah. Isa pa nga. Wait lang, ang tapang ng suka nila eh. Lasa siyang parang talaba. Pero masarap din kasi yung suka ninyo eh, no? Parang tuba yung yung suka kasi. Tapos, ayun, malambot na malambot siya. Lasang talaba yung Okay naman. Walang lansa, tsaka hindi mo naman malalasahan yung kahoy. Ang masarap dito yung suka kasi nila. Tuba. Yeah. Okay naman. Kaya ko siyang kainin. So, ganito yung tamilok na kinain natin kanina. Sinausaw lang natin sa suka. Pero ngayon, ang ituturo sa atin ni Ate Lynn ay tamilok na tinorta. Magpainit muna ng kawali at saka ilagay ang mantika. Sa isang lalagyan naman, paghaluin ang itlog, asin, seasoning, carrots, white onions, kamatis, at ang tamilok. Kasi yung tamilok kasi para siyang lasang oyster. So parang oyster cake yung peg nito. Yes po. Ipiprito lang ito ng ilang minuto,
Kapag nabuo na, pwede na itong hanguin. Ready na ang ating tortang tamilok. Okay. Tortang tamilok. Tikman na natin. Para siyang omelette. Ganun yung peg niya. Actually, hindi mo naman nalalasahan yung tamilok masyado. Ang mas nangingibabaw yung lasa ng onion, sibuyas, at saka ng carrots. Alam niyo yung Spanish omelette? Yung sibuyas at saka kamatis, tapos na omelette. Parang ganun yung peg niya. Actually, perfect ito kung kunyari medyo ayaw ninyong kumain ng tamilok na nilagay lang sa sa suka. Ito yung perfect way para makakain ka pa rin ng tamilok, lulutuin mo siya at ilalagay mo siya sa isang omelette. Pwede siya for breakfast. Bukod sa mga tamilok, mga tuway, at iba pang mga shellfish, may nakukuha rin ditong mga alimango or mud crab. Ito yung mga tinanim na ni Kuya Wilson. Kagabi pa ba to? Oo, kagabi. Kagabi pa. Tapos pwede na natin tingnan ngayon kung meron na siyang huling crab. Paano ba ito kinukuha? Ganyan lang? Iangat. Eh baka lumabas ang Hindi na. alimango? Hindi. Hindi? Iangat. Ay wala. Ayun! Meron! Ayun! Meron! O tara po. Makuha na po tayo. Oh, meron. 3. Ay, 2. Isang malaki at isang maliit. Uy, huwag kang umakialat. Baka sipitin mo ko. Meron pa ba tayong tinanim? Ilan ba tinanim ninyo? Ano may isa to? O sige kuya. Walang huli. May isa. Ang swerte. Sabi ng mga mangingisda dito, simula daw nung naging mayabong yung kanilang mangrove forest, lalo rin daw dumami yung mga lamang dagat na makukuha dito. Yung mga tuway, mga tamilok, at saka oh, meron. 3. Ay, 2. Isang malaki at isang maliit. Teka, yung ano ko naiwan. Didikit yung sinilas. Dumikit ang tsinelas ko. Paano nga lang ako? Pagkatapos sumabak sa matinding putik, ang mga nahuli nating mud crabs diretso na sa kusina. Ang next dish, garlic buttered mud crabs. Una munang tutunawin ng butter. Sunod na igigisa ang bawang at luya. Saka ilalagay ang nahiwa at nalinis na mud crabs. Titimplahan ito ng asin at asukal. Takpan at iluto ng 15 minuto. Maya-maya pa, pwede nang lantakan ang garlic buttered mud crabs. Wow! Naamoy ko yung butter, ah. Yung butter at saka yung garlic. Ayan! Luto na ang ating butter garlic mud crabs. Kumana natin. Alright, tikman na natin to. Mainit pa. Kahit maliit siya, masarap. Challenge lang kainin kasi maliit. Ayan. Juicy. Very juicy. Tapos lasang-lasa mo yung garlic at saka yung butter. Challenge lang kainin, pero it's worth it.
Yeah. Sariwang-sariwa. Hindi maikakaila na ang probinsya ng Aklan mayaman sa pagkain mula sa kalikasan. Oh, tamo, buong-buo. Manamis-namis. Sarap. Ang sarap. Pero patikim pa lang yan, Lasang-lasa mo yung yung tanglad. Tikman ngayon natin yung manok. Wow! Ay! 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 Nagpupumiglas! Ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.